Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Magtatago po ako sa pangalang Alejandro. 46 years old, binata, may matatag na trabaho sa ibang bansa. Sa ngayon, masasabi kong wala akong plano na mag-asawa at bumuo ng aking pamilya. Bagamat nakakahiya, Tito Makoy, ngunit magsasabi ako sa iyo ng totoo. Trip ko ang pakikipaglaro sa mga hindi ko kakilala kaysa sa permanenteng kaugnayan. Ito ang dahilan kung bakit wala akong permanenteng karelasyon hanggang sa kasalukuyan. Ewan ko po kasi tila mas nag-i-enjoy ako sa ganitong sitwasyon. Alam niyo po, itong kwento na aking ipinadala sa iyo ay isa lang sa mga karanasan ko sa aking emotional at sexual adventures. Papalipad ako muli palabas ng Pilipinas pagkatapos ng bakasyon. Isang araw bago ang aking scheduled flight, nasa Manila na ako naka-check-in sa isang hotel. Hindi na ako gaanong naglalakad pa ng malayuan mula sa hotel kung saan ako tumutuloy. Tanging doon lang talaga sa paligid nito, may mga karinderya at meron ding McDo at Jollibee malapit. Gabi ang flight ko. Noong araw ng paglipad ko, maaga akong nagising, 3:00 pa lang ng madaling araw, hindi na ako makatulog. Nakakainis nga, Tito Makoy, kasi gabi pa ang flight ko. Kaya bumaba ako ng hotel, pumunta ako sa may bangkita. Actually, Tito Makoy, ang bangkita ay mayroong mga maliliit na tindahan, residential area ito, ngunit may mga nagtitinda ng kape, logaw, noodles at meron itong katabing gasoline station. Magdamag itong bukas dahil sa maraming mga grab, taxi at motorcycle riders na tumatambay dito. Nagpapaalis ng antok, namamahinga habang naghihintay ng pasahero. Bumili ako ng kape, yung classic Nescafe lang, ang gusto ko walang asukal. Nung naglalagay na sa cup yung nakabantay sa may tindahan na aking binibilhan, pwedeng 2 sachet ang ilagay mo at magbabayad ako para sa 2 rin. Tapos huwag mong lagyan ng asukal. Ito, Tito Makoy, ang wika kong nakangiti sa nakabantay doon sa tindahan. Nako, tila yata ayaw mong matulog. Ito, Tito Makoy, ang pabiro ng isang lalaking nakaupo sa may tindahan, umiinom din ng kape. Yun nga talaga ang problema, kasi hindi na ako makatulog. Ito, Tito Makoy, ang mahinahon namang nakangiting sagot ko. Yung upuan kung saan nakaupo yung lalaki, isa itong maiksing bangko. Kasya naman ang 2 katao, ngunit tabing-tabi talaga. Nakitabi ako sa kanya. Alam niyo po, madaldal ang lalaki. Nakikipagkwentuhan na sa akin na tila matagal na kaming magkakilala. Magaan naman siyang kausap, Tito Makoy, palatawa, kaya kahit ngayon pa lang kami nagkita, nagtatawanan kaagad kaming 2. Naaliw ako sa aming kwentuhan hanggang sa kumuha ulit ako ng isa pang cup ng kape. Ang kausap ko, Tito Makoy, nagpakilala siya na Eliseo ang kanyang pangalan. Isa pala siyang rider at ayon sa kanya, madalas siyang napapatambay dito sa may tindahan na ito habang naghihintay ng pasahero, nagpapahinga at nagpapaalis ng antok. Ayon sa kanya, madalas lang, kasi hindi naman palagi, meron pa kasi siyang ibang tinatambayan. Alam niyo po, sa tagal ng aming kwentuhan, syempre hindi ko rin talaga maiwasang mapatingin sa kanya. Tito Makoy, ang gwapo niya pala. Hindi naman yung gwapong-gwapo, simple lang, ngunit kakaiba ang dating niya sa akin. May bigote siya, hindi gaanong toned ang kanyang mga muscles, subalit, Tito Makoy, magandang lalaki siya kung titingnan mo. At habang nagkikwentuhan kaming 2, nakaramdam ako ng pag-jijingle. Ang problema ngayon, sarado ang CR sa may gasoline station. Narinig ako ng bantay ng tindahan. Dyan sa likod merong maliit na kanal, pwede kang jumingle. Basta sa kanal mo lang talaga idiretso ang jingle para hindi naman mangamoy dito sa paligid namin. Ito, Tito Makoy, ang kanyang wika sa akin. Nagpasalamat ako sa kanya at
pumunta nga ako sa likod na kanyang sinasabi. Meron nga talagang maliit na kanal dito na dinadaluyan ng tubig. Ngunit Tito Makoy, hindi ko inaasahan na susunod sa akin si Eliseo. Napapajingle din pala ito. Kaya lang po, nagulat ako kasi pumuwesto siyang paharap sa akin. Nakasahid ng kaunti ngunit paharap ito sa akin. Tila yata sinadya niyang ipakita talaga sa akin ang kanyang natatagong likas na yaman. Ang laki pala niyan, tol. Iyan, Tito Makoy, ang pabirong wika ko sa kanya. Salamat. Okay ba sa'yo? Alam mo, pwede ako. Ngunit tatapatin kita, hindi libre. Pwede ako, 2,000 lang, unlimited na yan, 3 oras. Iyan, Tito Makoy, ang walang kagatul-gatul na wika niya sa akin. Aaminin ko din sa'yo na natakam din ako sa aking nakita. Ngunit Tito Makoy, ngumiti lang ako sa kanya. Pagkatapos naming mag-jingle, hindi na ako umupo sa bangko. Sa halip, nagsindi ako ng UC. Nakatayo ako medyo malayo rin ng kaunti sa may tindahan. Dito, Tito Makoy, muli akong sinundan ni Eliseo. Nag-UC din siya. Ano, baka gusto mo? Iyan muli ang kanyang tanong sa akin, Tito Makoy. Naku pre, huwag kang mangulit dyan kasi hindi mo alam, pumapatol din ako sa kagaya mo. Yan naman, Tito Makoy, ang pabirong sagot ko sa kanya. Nakangiti ako ng bahagya. Isabi ko na nga, 2,000 lang, unlimited na, 3 oras. Pwede kitang bigyan ng discount upang hindi na ako pumasada at pagkatapos natin, uuwi na lang ako. Yan talaga, Tito Makoy, ang kanyang seryosong pagyayaya sa akin. At sabi ko na nga sa iyo, Tito Makoy, ganito talaga ang mga trip ko. Nagkataon naman na ang cash ko sa aking bulsa, sasabihin kong marami pang extra kasi papalipad na nga ako palabas ng Pilipinas, wala na rin naman akong paggagastusan pa. Magagamit ko ang mga ito sa aking muling pagbabalik sa Pilipinas. Kaya ang nangyari, Tito Makoy, walang gaanong usapan. Isinama ko siya sa loob ng aking silid sa hotel. Pagpasok namin ng silid, sabay kaming naligo, pinagsipilyo ko siya kagaya ko. Kasi sa loob ng silid, 2 sipilyo talaga ang nakahanda, ang nakalagay noong mag-check-in ako. Alam mo, Tito Makoy, may mga ngiti sa aking diwa. Kasi naman mantakin mo, huling araw ko bago lumipad. Heto, nakachambang pang jumakpat. Jackpot talaga, Tito Makoy, kasi kaninang nag-jingle pa lang kami, North Dakota na ang nakita ko. Ngayon, Tito Makoy, sa aming pribadong pagkakataon, kitang-kita ko, Democratic Republic of Congo pala ito, Tito Makoy. Ngayong gising na. Tuloy lalo siyang naging gwapo sa aking paningin. Kaya naman, sa aking panig, alam niyo po, bigla akong naging isang leon na gustong ngumatngat ng dapat ngat-ngatin sa loob ng safari. Alam niyo, Tito Makoy, ang saya talaga. Walang kasing saya. Lalo na't marunong itong si Eliseo. Alam na alam niya kung ano ang gagawin at alam na alam niya ang kanyang ginagawa. Buong 3 oras akong nakangiti sa aking pakiramdam kasi hindi ko nga talaga inaasahan na jackpot ako ngayong huling araw bago ako lumipad. Ang maganda naman kasi matino siyang kausap, kung ano ang kanyang sinabi, iyon din ang nasunod. Liban pa dyan, maalaga siya sa kanyang kaulayaw. Sinisiguro niyang hindi lugi sa kanya ang nagbayad. Ayon pa sa kanya, ito raw ang kanyang sideline, ang pag-aalok ng serbisyo kagaya ng serbisyong inialok niya sa akin, ang pribadong serbisyo. At alam mo, Tito Makoy, dahil nga bago ako lumipad sakay ng eroplano, nauna na niya akong pinatake off ng mataas na mataas. Labis na nasiyahan. Talaga, Tito Makoy, yung lipad, darna, lipad. At dahil, Tito Makoy, sa kanyang ginawa, natuwa ako, dinagdagan ko rin ang ibinigay kong bayad sa kanya. Ginawa ko itong 3,000, kaya naman tuwang-tuwa sa akin itong si Eliseo. Yung extension na sinasabi niyang discount,
tinupad niya iyon, subalit ako na nga lang talaga ang nagsabi sa kanyang okay na, pwede na siyang lumabas upang makauwi na at makapagpahinga na ng ganap. Bahagi siguro ng kanyang estilo, ilang sandali pa itong payakap-yakap sa akin bago lumabas ng silid. Sa aming ginawang pribadong oras dito Makoy, dahil nga ayoko ng commitment, hindi ako gaanong nagtanong, hindi ako gaanong nag-usisa patungkol sa kanyang personal na buhay. Kung taga saan siya, saan nakatira dito sa Manila, at kung ano ang cellphone number niya. Hindi ko ginawa yun. Kaya lang Tito Makoy, makalipas ang mahigit isang oras mula nang lumabas sa silid si Eliseo, hindi pa rin siya nawawala sa aking imahinasyon. Ang kanyang maamong mukha, ang pungay ng kanyang mga mata, lalong-lalo na noong nasa gitna kami ng pagsasaya. Ewan ko po bakit, bigla akong nakaramdam ng panghihinayang kung bakit di ko kinuha ang kanyang cellphone number. Dahil nga Tito Makoy, kakaiba talaga ang dating niya sa akin. Ang labo ng isip ko Tito Makoy at ang gulo ng aking kwento. Bakit ba ganito ang nangyayari sa akin? Nakalipad ako palabas ng Pilipinas noong gabing iyon. Siyempre Tito Makoy, masaya pa rin. Ngunit Tito Makoy, hanggang sa dumating ako sa Abha, Saudi Arabia, hindi talaga nawawala sa aking isipan si Eliseo. Alam niyo po, dito sa Abha, meron din akong mga nakakaengkwentro. Sa social media ko sila nakikita at masaya ring mga kasama. Maikwento ko lang po sa iyo Tito Makoy, dito sa Abha, mas palagay ang loob kong makipag-hook up kaysa dyan sa Pilipinas. Sa karanasan ko kasi, mas safe ditong makipag-hook up sa mga nakakakilala sa social media at dating sites. Kasi sila lahat, pribadong aliw lang talaga ang kanilang sadya. Hindi sila nakikipagkita sa iyo para pagnakawan ka o kaya hold upin. Pagkatapos ng pagsasaya, umaalis ang mga ito. Subalit Tito Makoy, sa kabila ng mga pakikipag-hook up ko dito, hindi kayang alisin sa aking isipan si Eliseo. At dahil nga sa palagi-lagi ko siyang naaalala, makalipas muli ang mahigit isang taon, muli akong nagbakasyon. Noong Agosto nakaraang taon, muli akong umuwi sa Pilipinas. Pagdating ko sa Manila, doon muli ako sa hotel na iyon, yung tinuluyan ko kung saan kami nagkakilala ni Eliseo. At alam niyo po, madaling araw matapos akong magpahinga ng kaunti, pagdating ko, pumunta ako doon sa bangketa kung saan kami nagkita ni Eliseo. Nagbabaka sakali ako na muli kaming magkita. Subalit Tito Makoy, hanggang sa nagliwanag, hindi dumating at wala doon si Eliseo. Nag-extend pa nga ako ng isang araw sa hotel bago umuwi ng probinsya. At sa muli noong gabi ng aking extension, gabi at madaling araw, kagaya noong oras na nagkita kami ni Eliseo, siguro Tito Makoy, nakaapat akong pabalik-balik doon sa bangketa mula sa hotel. Kaya lang wala talaga, hindi kami nagkita. At muli noong papaalis na ako pabalik ng Abha, 2 araw pa bago ang flight ko, nasa Manila na muli ako. Sa gabi at madaling araw, pabalik-balik ako doon sa bangketa. Nakikipagkwentuhan na rin sa nakabantay sa tindahan. Nakilala niya ako Tito Makoy at natatandaan niya, kaya maganda ang aming kwentuhan. Subalit ang aking sadya na magkita kami ni Eliseo, hindi nangyari yon Tito Makoy. Hindi kami nagkita hanggang sa umalis ako pabalik dito sa Abha. Ewan ko po ba kung bakit sa kabila ng ayaw ko ng permanenteng relasyon at ayaw ko ng commitment, hinahanap ko si Eliseo. Dismayado nga ako Tito Makoy kasi 2 beses na pagtatangka, walang nangyari, hindi kami nagkita. Kaya naman labis-labis talaga ang aking panghihinayang, sa totoo lang. Ngunit Tito Makoy, marahil hanggang doon lang, kaya okay lang naman sa akin sa kabila ng lahat. Kung sakaling muli kaming magkikita, hahayaan ko na lang kung
ibibigay sa akin, ibibigay sa amin ng pagkakataon. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana po piliin nyo at mailathala dito sa iyong channel. Ang iyong tagapakinig, Alejandro. Maraming salamat Alejandro sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, malinaw ang kwento mo, malinaw ang sinasabi mo, nalalabuan lang talaga ako ng kaunti sa takbo ng utak mo. Ang sabi mo, ayaw mo ng commitment, ayaw mo ng permanenteng relasyon. Kaya lang yung sinasabi mo na yan marahil dahil hindi mo pa natatagpuan ang taong gusto mo talaga, yung taong makakapagpabago ng iyong pag-iisip. At sa tingin ko, si Eliseo iyon ang isa sa mga taong maaaring makapagpabago ng iyong paninindigan na hindi ka papasok sa permanente at committed na relasyon. Yun ang nakikita ko sa iyo. At tungkol sa ginagawa mong pakikipag-hook up ng iba't ibang tao dyan sa Abha, Saudi Arabia o kahit saan, ang masasabi ko dyan, delikado pa rin yan. Kahit na sinasabi mong dyan sa Saudi, mas ligtas ang makipag-hook up, ang makipagkita sa mga taong hindi kilala. Kasi nga, hindi nanguhold up ang mga tao dyan. Kaya lang ang problema dyan, tandaan mo na ang Saudi Arabia ay Muslim country at bawal na bawal sa mga Muslim ang pakikipagrelasyon at pakikipag-aliw sa kapareho lalaki. Kaya ingat ka pa rin dyan. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, doon sa mga nagpapa-shoutout na nagsulat ng kailang pagpapa-shoutout sa pinakahuling upload natin, yung iba-iba ang natikman. Shout out kay Joey N. Delgado ng Muscat, Oman. Maraming salamat sa iyo Joey sa tuloy-tuloy na pakikinig at i-shout out na rin natin ang ating mga kasamahan dyan sa Muscat, Oman. Shout out din muli kay Joffer ng South Korea. Maraming salamat Joffer at shout out sa iyo at sa mga kababayan natin dyan sa South Korea. Ganoon din ang ating kapatid na nasa Alcobar ka ba, Teddy? Alcobar yata o Damam, Saudi Arabia, si Teddy Arazola. Maraming salamat Teddy sa tuloy-tuloy na pakikinig at shout out sa inyong lahat dyan, sa iyo at sa mga kasamahan mo sa trabaho. Ganoon din ang ating kapatid na nasa Europe, si Felipe Gorospe. Si Ipi parang nasa Italy ito. Tama ba ako Ipi? Shout out sa iyo at sa mga kababayan natin dyan sa Europe. Ang natatandaan ko talaga kay Ipi ay Italy. Sulat mo nga ang correction kung tama ang natatandaan ko kung saang bansa ka dyan sa Europe. Maraming salamat muli at shout out sa iyo Felipe Gorospe. Ganon din ang ating kapatid, ang ating kasamahan, si Mr. Ed Oy ng Las Vegas, Nevada. Mr. Ed Oy, maraming salamat. Ed Oy alias Kim1 1000 ang kanyang handle name. Salamat po sa tuloy-tuloy na pakikinig at i-shout out na rin natin ang ating mga kasamahan dyan sa Tati. Ganoon din ang ating kapatid na si Romulo Solis ng Marinduque. Shout out sa iyo Romulo Solis at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. At gusto kong i-mention, by the way, update ko lang kayo tungkol sa love life ng kapatid natin na si Robert Mirapuente. Ang sa kasalukuyan, maganda ang takbo ng kanyang love life, maganda ang sama nila ng kanyang forever. Alam mo Robert, natutuwa kami sa estado ngayon ng iyong love life, ikaw at ang iyong forever. Sana tuloy-tuloy yan, umabot kayo sa walang hanggang. Kaya shout out sa iyo at maraming salamat din sa tuloy-tuloy na pakikinig. At special mention din kay Boy Robles. Alam nyo po itong si Boy Robles, natuwa ako doon sa kanyang comment. Doon sa kwentong, yung sinusundan nito, yung iba-iba ang natikman. Ang sabi niya, nakinig raw siya ngunit hindi siya umiyak sa pagkakataong iyon. Salamat naman Boy. Alam mo natutuwa akong hindi ka umiyak. Kasi hindi kita nabigyan ng sakit ng kalooban. Alam nyo kasi mga kaibigan, itong si Boy Robles, ito'y
Isa siya sa mga taong masyadong malambot ang puso, masyadong madaling madala sa sitwasyon ng kwento. Yung mga malulungkot na kwento, madali siyang tablan ng kalungkutan. Ngunit nung mabasa ko yung comment niyang hindi siya naiyak, alam mo boy, talagang natuwa ako. At maraming salamat boy sa tuloy-tuloy na suporta na iyong ibinibigay. Ganoon din na gusto kong i-shout out ang ating kapatid na nasa Dubai, United Arab Emirates, Adon Adon Vlogs. Maraming salamat Adon Adon sa tuloy-tuloy na suporta. At para naman sa mga hinahanapan natin ng forever, ang babanggitin ko ngayon ay ang Team B. Para doon sa mga ngayon palang nakapakinig dito sa ating kwentuhan, yung mga pangalang babanggitin ko po, naghahanap yan ng forever. Kaya kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Naghahanap ng forever, Alfred TV 888, John M7, John Inglaterra, Alvin Santiago. Ganoon din si Rodney Kerubin, JP Chulipa at si Filmer Borromeo. Naghahanap po sila ng forever. Pag sinabi nating forever, ang ibig sabihin niyan, seryosohang relasyon, hindi yung katuwaan lang. Kaya kung ganoon din ang inyong hinahanap yung forever, pwede nyo silang kontakin. Sa muli, para doon sa mga nais na magpa-shoutout, pakisulat po sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. Kasi kung nasa lumang upload na, napakalaki ng posibilidad na hindi ko yan mabasa. At doon naman sa mga gustong magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta dito sa ating kwentuhan. Mabuhay kayong lahat at sumainyo sana palagi ang napakalaking biyaya galing sa itaas.